Sigurado ka seryoso? Okay, kukunin ko na mabago. Kaagad. Yvonne ay kalugod-lugod. Laging nais niya ang isang pares ng pagsamba sa mga sapatos na kristal para sa sarili. Nang makita niya si Lily na may suot na ito, hilingin niya si Lily upang tulungan siyang makakuha ng isa pang pares. Unfortunately, kailanman walang ideya si Lily na nagpadala sa kanya bilang regalo siya ang aking ama, hindi sa iyo. Mangyaring gamitin ang iyong mga salita ng matalino. Bumaling siya kay Kingston at tinanong, Tatay, ano ang tungkol dito? Bakit mo hiniling na dumating siya na si Yvonne ay nabalisa sa nakaraan? Nakita na nakuha na niya, sinabi ni Kingston kay Tristan sa isang mababang boses, bata, binibigyan mo ako ng isang mahusay na pagkakataon. Lahat ng ito ay nasa iyo ngayon. Tatay, huwag kang alala. Talagang gusto ko si Yvonne, hindi ko kayo pababayaan. Si Tristan ay tumitig. Kingston nodded at nakuha sa kotse. Isa pang bagay idinagdag niya, tinatawagan ako ng tatay ay tila hindi pa rin naaangkop. Naiintindihan, ama. Sa gitnang gusali, kung saan ang auction ay naganap, si Pearl at Daryl ay bumaba mula sa kotse. Isang pamilyar na figura ang nahuli sa kanyang mata. Hindi masyadong malayo, si Doc Sanders ay nakadamit sa isang suit. Habang chit-chat sa ilang mga executive kasama ang kanyang asawa, Nancy. Sa sandaling nakita niya si Daryl, lumakad siya patungo sa kanya, nakangiti. Daryl, narito ka rin. Ikaw ba ay nag-iisa? Nasaan ang aking kapatid na babae? Tinanong ni Dax. Habang binati niya si Daryl. Ang huling pagkakataon na si Daryl ay nasugatan, si Lily ay nanatili sa tabi niya, inaalagaan siya. Ipinapalagay niya na may magandang relasyon sila. Si Daryl ay tumawa. Habang lumingon siya sa perlas, sige, huwag moong hanapin, makikita mo ako bago magsimula ang auction. Okay, sumagot si Pearl bago lumakad sa bulwagan. Bro, sino iyon? Dax question sa isang smirk. Ay nilibang na ang kanyang kapatid ay laging nagpunta sa paligid na may napakarilag na babae sa tabi niya. Si Daryl ay ngumiti, aking kalihim. Kalihim? Dax laughed, may isang sinasabi na ghost, kapag ikaw ay abala, hayaan ang iyong kalihim, alagaan ito. Kapag libre ka, alagaan ang iyong sekretarya. Habang nakikipagpalitan sila ng pagtawa, ang pagsabog ng tandang ay nagmula sa karamihan. Isang BFV ang nakuha at agad na naging sentro ng pansin si Yvonne mula sa kotse. Dam ito. Daryl muttered sa kanyang sarili, biglang pag-alala na hindi siya sumagot sa alinman sa kanyang mga mensahe. Daryl? Nakita siya ni Yvonne mula sa karamihan. Nagmadali siya. Si Yvonne ay kaakit-akit gaya ng dati. Ang kanyang simpleng t-shirt at pantalon ng denim ay lumitaw ang kanyang katawan bilang kaakit-akit gaya ng dati. Ang mga lalaki na nakapalibot sa kanya ay hindi maaaring makatulong sa pag-lock ng kanilang tingin sa kanya. Gayunpaman, ang mukha ni Kingston ay naging berde sa paningin ni Daryl. Ano ang ginagawa niya sa isang auction tulad nito? Hindi niya maaaring isipin pabalik sa araw na dumating siya sa paningin ng tatlong kababaihan na nakatali sa lubid ni Daryl. Kabilang sa tatlo sa kanila ang kanyang sariling anak na babae, Yvonne. Kingston scowled bilang ibinigay niya Tristan isang matigas hitsura. Naintindihan siya ni Tristan sa kanya at nagmartsa, tingnan ang hindi ito live-in. Lad-in-law ng Lindon? Tulad ng sinabi ni Tristan. Inilagay niya ang kanyang braso sa baywang ni Yvonne, bakit ka nag-aalala sa pagbati sa kanya?
Siya ay walang anuman kundi isang live-in na anak na lalaki. Si Yvonne ay nag-stomp sa kanyang paa habang lumapit si Tristan sa kanya. Sinusubukan ni Tristan na ipagparangalan ang kanyang kayamanan sa harap niya. Naturally, siya treated Daryl bilang isang kaaway. Haha, tama ka. Ang isang mahinang tao ay maaaring dumating din. Tinawanan ni Tristan, nakatingin si Daryl sa mata. Tulad ng iyong masasabi, isang mapagbigay na tao. Hindi ko naisip ang pagpapahiram sa iyo ng isang kaibigan kung gusto mong bumili ng isang bagay sa ibang pagkakataon on dahil ikaw ay kaibigan ni Yvonne. Sa pag-iisip na iyon, inunita niya ang kanyang ulo patungo sa kanya. Simon, subukang hit. Ako. Pindutin mo dito ang bahaging ito ng aking ulo. Itinuro niya sa kanyang sarili. Kung maglakas loob ka na mag-ipon ng isang daliri sa akin, mas mahusay kang maging handa upang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa bilangguan, ikaw, smack. Dax threw isang punch karapatan sa kanyang ulo. Si Tristan ay umungol habang ang kanyang ulo ay umuusad. Mas mahusay mong panoorin. Tristan yelled, sa sandaling ang auction ay tapos na, gusto kung makita ang dalawa sa iyo sa paglalagay sa sahig. Dax punch kanya kaya mahirap na siya. Halos fainted. Tristan, sapat na iyan. Huminto ka sa paligid. Yvonne interjected bilang siya marched sa kanyang takong sa hall. Yvonne, maghintay. Tristan yelled. Ang bulwagan ay napakaluwag bilang 4 na basketball court. Ito ay halos puno. Si Tristan ay walang pagpipilian ngunit umupo sa tabi niya. Ang mga upuan ay napuno ng halos 1,000 dadalo. Ito ay talagang isang grand auction. Hindi nagtagal. Ang kaganapan sa wakas ay nagsimula. Nagsimula sila sa ilang mga ordinaryong jewels at antikes na may panimulang presyo lamang ng ilang libong bucks. Tulad ng tagapagmana ng isang antigong negosyo, si Yvonne ay hindi interesado na nakita na nila ang lahat. Ito ay hanggang sa ika-5 item sa auction na inalis ang hininga ng mga kababaihan sa bulwagan. Ang kanilang nagniningning na mga mata ay nakadikit sa mga sapatos na nakadisplay, isang mahusay na ginawa na pares ng sapatos na gawa sa crystal. Ito ang The Worship of Crystal. Agad na kinuyom ni Yvonne ang mga kamao, ang mga mata ay nagniningning sa sobrang kaba. Palagi niyang ginusto ang isang pares ngunit hindi nakakakuha ng isa. Pagkatapos ng pangharap na harap nila, desidido siyang bilhin ito. Hindi niya kayang umupo pa rin habang nakatuon sa sapatos. Matapos makita ang panimulang presyo na 50 milyon, ang kanyang nailaw na mukha ay naging mapurol dahil sa pagkabigo. 50 milyon bilang ang humihiling na presyo. Alam ng lahat na ang orihinal na presyo ng pares ng takong na ito ay 30 milyon lamang, subalit ang panimulang presyo ay 50 milyon dito. Hindi lamang iyon, maraming kababaihan ang tila determinadong agawin ang pares para sa kanilang sarili. Ang auction ay magiging napaka mapagkumpetensya. Gayunpaman, nagdala lamang si Yvonne ng 60 milyon na cash. Yvonne, ay imo na nabantayan mo ito para habang huwag kang mag-alala, tutulungan kita na makuha ang mga ito ngayon. Tristan ay na ito ang kanyang pagkakataon. Sa nasabing iyon, tinaas niya ang kamay. 50 milyon. Tumawad si Mr. Zink ng 50 milyon. Ang auctioneer ay isang napakarilag na babae na may bahagyang namula ang labi habang nakangiti. 60 milyon. 70 milyon. 75 milyon. 8 milyon. Sa loob ng ilang minuto, ang presyo ay umangat sa 80 milyon. Ha? Natabig si Tristan. Anong nangyari? Ano ang mali sa mga kababaihang ito, nagbabayad
ng 8 milyon para lamang sa isang bobo na takong. Nangako siya na kukuha ng sapatos si Yvonne, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi magbid muli. 81 milyon. Sumigaw si Tristan sa pamamagitan ng mga ngiting-ngipin. Ha. Ang bulwagan ay nahulog sa isang pag-iyak ng tawa. Pagkatapos niya, alok 1 milyong higit lamang ito kaysa sa nakaraang bid. Walang pagpipilian si Tristan. Kahit na ang kanyang pamilya ay itinuturing na mayaman, hindi niya masunog ang pera ng ganoon. 70 milyon. Isang babaeng maikling buhok ang bumaril, itinaas ang card sa kanyang kamay. 70 milyon. Si Miss Goyard dito ay naglalagay ng 70 milyon. Sigaw ng auctioneer sa kaba. Ang auctioneer ay nakakuha ng isang komisyon sa bawat item na naibenta. Bagaman mababa ang komisyon, isang maliit na porsyento ng 70 milyon ang marami. Samantala, nagulo ang buong bulwagan. Sa lahat ng katapatan, ang pagsamba sa kristal ay mukhang malinis, ngunit kung gaano karaming mga kababaihan sa mundo ang maaaring magsuot ng mga ito, mayroon lamang 79 na pares sa mundo. Hindi lahat ay maaaring ilagay sa kanila. Karamihan sa mga panauhin ay nakitungo sa kanilang mga negosyo. Ang mga ito ay sapat na matalino na hindi na magbid pagkatapos ng 70 milyong bid ni Miss Goyard. Ang mukha ni Tristan ay namula ng isang malalim na pula. Ito ay higit sa kanyang budget. Grabe, 70 milyon? Naintindihan ni Yvonne si Tristan at hinawakan. Tristan, ako ay sumubok, aliw niya. Di bale, huwag mag-abala. Ayoko na. Halatang nagsisinungaling si Yvonne. Nagustuhan niya talaga ang sapatos, ngunit hindi rin niya ito kayang si MU Tristan. Yvonne, kung hindi mo na nagustuhan, hindi ko na ito aaluhan, singhal ni Tristan. Ha. Hindi na napigilan ni Daryl ang kanyang sarili at tumawa siya. Nakakatuwa ang aid na ito. Hindi ba niya inaangkin na sobrang yaman? Paano siya ganun? Kadali nag-back out? Ano ang tinatawanan mo? Umungal si Tristan. Kahit papaano makakaya ko ang 70 milyon. Ano naman sa'yo, maaari ka bang magbayad ng hanggang 70 milyon? Si Daryl, bilang isang buhay na manugang, naiisip ko lang kung gaano ito nagpapakumbaba. Pumunta ka ba dito upang makaramdam ng buhay dahil ang iyong pag-aral ay halos hindi naipon sa bahay? Hindi nagugustuhin ni Tristan na masaktan pa si Daryl. Kung sa bagay, kumalas pa rin ang suntok mula kay Dax. Si Yvonne ay nainis ni Tristan. Natutuwa siya nang handa siyang magbid ng sapatos para sa kanya. Ngunit ngayong nagsimula na niyang lokohin ulit si Daryl, hindi siya humanga. Bagaman mahirap si Daryl, siya ay isang matapang at matapat na tao. Tristan, kung patuloy kang kumilos ng ganito, aalis ako. Kumunot ang noo niya. Sige, titigil na ako. Para lang ito sa kanyang kabutihan. Ang manugang na ito ay nangangailangan ng kaunting turo, iyon lang, sagot ni Tristan. Hindi pinansin ni Daryl ang kanyang mga sinabi. Umisi siya at nagpadala. Perlas isang teksto. Sa parehong sandali, ang auctioneer martilyo ang kanyang paglalakad, siya yelled, 70 milyon para sa ginang doon. Pagpunta sa isang beses, pagpunta 2 beses, pagpunta 100 milyon, mahinahon na nag-interjected si Pearl habang nakataas ang kanyang kamay. Napanganga ang karamihan. 100 milyon. Para sa isang pares ng mataas na takong. Galit ba? Siya galit ba lahat ang mga babae? Lahat ay nag-gawk kay Pearl. Siya ay kaaya-aya at matikas sa isang propesyonal na sangkap ng negosyo na gumawa ng ilang kalalakihan. Mayroong
Kasabihan na napupunta ang isang mabuting kabayo ay nararapat sa isang mahusay na syahan natural. Lamang na ang gayong napakarilag na babae tulad ni Pearl ay karapat-dapat sa pagsamba kay Crystal. Kahit na parang kalmado si Pearl, nanginginig siya. Sa sobrang kaba, nakatanggap siya ng mga tagubilin mula kay Daryl na magbid para sa pagsamba kay Crystal sa huling minuto. Kahit na sinabi niya na ang pares ng takong ay hindi inilaan para sa kanya, ngunit upang makapagbid para sa Pangulo ay pantay na nakakaganyak. Hindi sigurado si Pearl kung para saan ang Worship of Crystal, ngunit sa natapos na ang auction, napagpasyahan niyang susubukan niya ito at kumuha ng isang pares ng mga larawan na higit sa sapat para sa kanya. 100,000,000 pagpunta minsan pagpunta. 2 beses, pagpunta ng 3 beses, sold to. Nathaan. Hindi maitago ng auctioneer ang kanyang kaguluhan. Ang dami ng tao sumabog sa palakpakan. Kinagat ni Yvonne ang kanyang labi sa pagkabigo. Mukhang hindi siya makakakuha ng isang pares ng The Worship of Crystal. Ang susunod na item na nasa talahanayan ng auction ay isang maliit, masalimuot na kahon na gawa sa kahoy. Nang buksan ng auctioneer ang kahon, natigilan ang lahat. Isang madilim na elixir pill ang nakaupo sa kahon. Sa tulad ng isang high-end na auction, ang elixir pill ay dapat maging pambihira. Lahat, inaasahan ko na maraming mga magsasaka sa atin ngayon. Kaya, maaari kong ipakita sa iyo ang highlight ng auction na ito. Sinabi ng auctioneer. Nagpatuloy siya, ang elixir pill na ito ay tinatawag na godly tableta. Makatutulong ito sa mga magsasaka na masira ang kanilang mga limitasyon. Kung ikaw ay natigil sa isang level 5 master o isang level 5 master general, ang makadiyos na tableta na ito ay makakatulong sa iyo na malusutan. Ang tableta na ito ay napakabihirang at mahiwagang. Ang daming nagbulong-bulungan sa tuwa. Lahat po ay immune na ang paglalakbay ng isang cultivator ay mahirap at mapaghamong. Marami ang na-stock sa isang tukoy na antas para sa kanilang buong buhay. At hindi na umakyat pa. Sa makatuwid, ang Diyos na tableta na ito ay hindi lamang napakabihirang at mahiwagang, ngunit hindi rin mabibili ng salapi. Parehas ding nasasabik si Dax. 2 taon na ang nakakaraan, naabot niya ang level 5 master. Ngunit na-stock doon mula pa noon. Ayon sa kanyang lolo, ang ilang mga tao ay sumikat sa level 5 master at hindi natagpuan sa natitirang buhay. Gayunpaman, kung ikaw ay mapalad, maaari kang lumusot sa loob ng 3 taon. Nakalulungkot, ang karamihan ay mananatiling stagnant. Ang pangunahing kadahilanan na dumating si Daxa auction na ito ay para sa godly pill na ito. Makadiyos na tableta. Umirap si Daryl. Sumimangot siya. Pamilyar si Daryl sa proseso ng paggawa ng tableta, mayroon pa siyang natitira sa kanya. Gayunpaman, ang kasalukuyang ipinagbibili ay mukhang naiiba mula sa isang nakuha niya, gayon din ang pill na kulang sa ilang aura na pang-espiritual. Sa gayong eksklusibong auction, ang Pildoras ay hindi maaaring peke. Gayunpaman, pinaghihinalaan ni Daryl na ang makadiyos na tableta ay iningatan. Nang masyadong mahaba, nawala na itong epekto. Nang maisip ito ni Daryl, nakuha niya ang manual ng infinite elixir na malapit sa isang sinaunang libingan. Naniniwala siya na hindi gaanong imo kung paano i-extract ang tableta sa mga panahong ito. Sa makatuwid, ang kasalukuyang pill na auction ay dapat na ginawa ng mahabang panahon at itinago sa imbakan ng ilang mga dekada. O marahil kahit na siglo, kaya't ang epekto ng gamot ay dapat na matagal na nawala. Pinukpok ng auctioneer ang kanyang paglalakad upang makuha ang pansin ng lahat. Sumigaw siya, ang makadiyos na tableta, simula. Sa 1 bilyon, hayaan mong simulan ang pagbid. Ang karamihan sa mga tao ay sumigaw. Sinusubukang mailap ang isa't isa.
Sa ilang minuto lamang ang presyo ng pill ay umabot sa 4 na bilyon. Ano ang EDH? Nagulat si Daryl. Ibinenta niya dati ang kanyang makadiyos na tableta kay Brandon. Sa halagang 2 bilyon at kay Zacharya na ipinakilala ni Brandon sa 3 bilyon. Doon niya naisip na kumita siya ng malaki. Sino ang immune na ang tableta na ito ay maaaring mas mataas sa isang auction? Ang pagbid ay umakyat sa 4 na bilyon at walang palatandaan na titigil ito anumang oras sa lalong madaling panahon. Tatawad sana si Dax nang hilahin siya ni Daryl. Pabalik. Naguguluhan siyang nagtanong, Daryl. Ano ka? Desidido si Daxwa sa pagkuha ng kanyang mga kamay sa pill kahit na ano. Hindi niya nais na makaalis sa level 5 master para sa kanyang buong buhay. Ang godly pill ay isang bihirang item na kahit gaano karaming pera ang ginugol niya, dapat ay mayroon siya nito. Nakikita kung paano mainitin ang ulo ni Dax umiling. Si Daryl, Dax, huwag kang sumali sa karamihan ng tao. Ang godly pill ay totoo, ngunit ang spiritual aura nito ay nawala. Nawala ang epekto nito. Bukod dito, ang pill ay isang ikatlong lason. Ang espiritual na aura na nagbalanse nito ay nawala, ngunit ang lason ay nananatili. Ang pag-ubos nito ay magdudulot ng higit na pinsala sa iyo. Wala na ang spiritual aura. Nataranta si Daxwas. Naupo siya, mukhang nagtataka. Tinanong niya, Daryl, paano mo malalaman? Ang kaibigan niyang ito ay patuloy na nagulat sa kanya. Ginawa ko ang tableta sa aking sarili ng hindi mabilang na beses, syempre imo, naisip ni Daryl. Tumawa siya, hindi ko masabi sa iyo ngayon. Magtiwala ka lang sa akin. Tumango si Dax, pinagkakatiwalaan niya si Daryl. Sa kanyang buhay, narinig ni Tristan na umupo sa tabi nila ang usapan nila. Napaiyak siya ng tawa. Tinuro niya si Daryl at sinabi, Daryl, nahanap ko na ikaw ay isang espesyal na tao. Pinahiya mo ako dahil hindi ko nakuha ang The Worship of Crystal ngayon. Inaangkin mo na ang Pildoras ay peke. Napahirapan mo ba ng sobra sa Lendons na nagalit ka na? Sinusubukan mo bang magdulot ng kaguluhan sa auction na ito o ikaw ay mapagpanggap lang? Ang tawa ni Tristan ay sanhi ng pagtingin sa kanya ng maraming tao. Kalmadong sumagot si Daryl, ano ang gagawin sa iyo, hindi mo man lang kayang bayaran? Si Tristan kay Daryl ay pinagtatawanan lamang. Napahiya si Tristan. Nakita niya na ang ilan ay nakatingin sa kanya, kaya't nag-reboot siya ng malamig, hindi ko kayang bayaran ang ilang bilyon, ngunit ikaw taya ako pagkatapos magbid. Para sa The Worship of Crystal na nasira ka. Tinatantiya kung mayroon kang 200 natitira. Haha. Hindi nasiyahan si Tristan sa kanyang pagbawi. Sinigawan niya ang karamihan, lahat. Ang live na manugang na ito ay inaangkin na ang makadiyos na tableta sa entablado ay peke. Nagtawanan ang lahat. Ang taong masyadong maselan sa pananamit na ito ay isang manugang na manugang. Ano ang nangyayari sa mga araw na ito na ang sinumang maaaring makapasok sa auction na ito? Ye and he spews nonsense. Sa pagtingin sa gulo, isang binata na sinamahan ng ilang mga bantay ang lumapit sa kanila. Ang binata ay si Julian Roger, ang auction coordinator. Sinabi niya, Ginoo, mangyaring manahimik ka. Magalang si Julian ngunit matatag. Bilang tagapag-ugnay ng auction na ito, nais niya tiyakin na ang auction ay nagpunta ng maayos. Hanggat maaari. Nagkibit balikat si Tristan, sinabi niya. Nagkakamali ka. Hindi ako ang gumagawa ng ingay. May iba pang sumusubok na magdulot ng kaguluhan sa auction mo. Tinuro niya si Daryl at sinabing ang taong ito. Sinabi niya na ang iyong godly pill ay peke. Kung
Hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya. Sa puntong iyon, medyo nagpanik si Yvonne. Humingi siya ng paumanhin kay Julian, Roger. Humihingi ako ng paumanhin, tatahimik kami. Nagbibiro lang sila. Sigurado ako na ang mga item sa auction mo ay hindi peke, paano ito magiging? Nabulabog din si Tristan, sinabi niya, Yvonne, bakit? Mo siya'y pinagtatanggol? Sinabi lang niya na ang godly pill ay pek. Huwag mag-abala sa pagtakip. Para sa kanya. Sumimangot si Julian. Siya ang namamahala sa pagpapanatili ng kaayusan sa panahon ng auction. Kung ito ay ibang tao, ilalabas niya sila. Gayunpaman, ito ay si Yvonne ng pamilyang Yaong. Kaya't pinili niyang maniwala sa kanya. Nakangiting. Tumango siya at sinabing, okay, kung nagbibiro ka. Mangyaring manahimik ka. Aalis na si Julian, banayad na sinabi ni Daryl. Roger, nawala ng nakapagpapagaling na epekto. Ang iyong makajos na tableta, hindi mo ito dapat ibenta. Ang buong karamihan ng tao ay lumingon kay Daryl. Baliw siguro tong lalaking to. Paano posible na ang isang malaking, eksklusibong auction na tulad nito ay nagbebenta ng isang ineffective na tableta? Huminto si Julian sa kanyang mga track at tinanong, ano ang ginawa mo? Balisa si Yvonne. Hinawakan niya ang manggas ni Daryl at nagmakaawa, Daryl, mangyaring huwag nang magsalita. Pinagkakatiwalaan ni Yvonne si Daryl sa pagkilala. Sa pagiging tunay ng mga antigo, ngunit ano ang ginagawa niya tungkol sa paglilinang? Nagawa niyang kumbinsihin si Julian ngayon lang, ngunit pagkatapos ay nagsalita si Daryl. Ito ay isang gulo na mahirap malinis. Dare you to say it one more time. Pananakot ni Julian. Dahan-dahang tumayo si Daryl, tinignan si Julian na may seryosong ekspresyon at sinabi na nawala ang epekto ng godly pill. Kung may kumonsumo dito, baka mamatay sila. Nawala ang epekto nito. Siniko ni Julian nang hindi nag-aalok ng anumang counter-argument, malamig niyang sinabi, wala. Akong pakialam kung sino ka, mangyaring umalis. Kaagad, hindi niya papayagan ang sinuman na maging sanhi ng anumang kaguluhan sa panahon ng auction. Kinagat ni Yvonne ang labi niya, nakiusap siya kay Julian, Roger, nakikiusap ako sa iyo na huminahon ka. Hindi niya gaanong ginagawa ang tungkol sa paglilinang, kaya't bakit siya nagsalita? Nang hindi naman. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya, mangyaring doon tiid out siya. Miss Yaong, ay bulalas ni Julian. Ang Yaongs ay isang pamilya ng mga antigong collector. Ang mga miyembro ng mas mataas na uri ng lipunan ay nagbibigay ng bawat isa sa mga antigo. Bilang mga regalo, sa gayon ay patuloy siyang tumawid sa mga landas kasama ang mga Yaong. Kung hindi niya pakinggan ang pakiusap ni Yvonne, baka masama ito sa kanya sa hinaharap. Gayon din, sinulyapan niya si Doc Sanders na nakaupo sa malapit. Paano nakikipagkaibigan si Daryl sa kanya? Ang Sanders ay isa ring lubos na kagalang-galang na pamilya na hindi kayang manaisin ng isang tao. Sa makatuwid, tumawa si Julian at umalis kasama ang mga bantay. Nakikita kung paano nabuksan ang sitwasyon. Sumigaw si Tristan, Yvonne, bakit ka nagmamakaawa sa ngalan nito? Ang taong ito ay puno ng kalokohan, dapat siyang palayasin. Kinagat ni Yvonne ang labi. Bagaman nagustuhan niya si Daryl, ilang mga salita ang dapat sabihin sa ganitong uri ng mga kaganapan sa high-end. Kailangang pumili ng matalinong tao. Kung wala siya, ngayon, hindi lamang maalis si Daryl, tatanggap din siya ng pambubugbog. Sa pag-iisip na iyon, bumulong siya, Daryl. Mangyaring ihinto ang pagsasalita. Ang auction na. Ito ay hindi magbebenta ng counterfeits. Ang auction ni Roger ay ginanap sa huling ilang taon at mayroon silang natitirang reputasyon. Kung ikaw ay
Pinalayas, sino ang tutulong sa akin kilalanin ang mga antigo? Hindi maikakailan na ang Yvonne ay may mataas na ihi kahit na hindi masaya si Julian kay Daryl. Lumambot siya nang marinig ang mga salita nito. Sabihin sa katotohanan kung si Daryl ay pinalayas. Hindi niya malalaman kung kailan. Sa susunod na makikita niya siya ulit. Hindi na nagsalita pa si Daryl. Ang pagbid para sa makadiyos na tableta ay masidhi tulad ng dati. Walang naniwala kay Daryl nang sabihin niyang hindi epektibo ang pill. 5 bilyon mula sa lalaking ito dito. Sigaw ng auctioneer. Namangha ang buong karamihan. 5 bilyon. Paano maibebenta ang isang simpleng pill sa halagang 5 bilyon? Ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa matandang lalaki sa unang hilera. Nakasuot siya ng isang jacket na tsino na may isang dragon-headed na stick na nasa tabi niya. Ang lalaki ay may isang ulo na puno ng puting buhok at tila siya ay nasa edad na 10 taon, ngunit siya ay puno ng espiritu. Bukod dito, mayroon siyang malalim, makapangyarihang aura, malinaw na hindi isang ordinaryong tao. Ang isang makadiyos na tableta ay napakahalaga. Dapat akong gumawa ng higit pa. Kung mayroon akong oras, naisip ni Daryl. 5 bilyon pagpunta ng 1 beses. Pagpunta sa 2 beses, pagpunta sa 3 beses. Sold. Sa lalaking nasa harap ang tagalakaw ay sumigla. Nagkaroon muna ng katahimikan pagkatapos ay isang pag-ikot ng masasayang palakpakan. Ang karamihan ng tao ay palihim na nagtataka kung paano makagastos ang taong ito ng 5 bilyon sa isang makadiyos na tableta. Dapat siya ay isang taong makapangyarihan. Gayunpaman, tila hindi siya pamilyar o tulad ng isang tanyag na tao sa mundo ng negosyo. Agad na inabot ng auctioneer ang godly pill sa matanda. Ang matandang lalaki ay puno ng kaguluhan, bulalas niya 10 taon. 10 taon na. Sa wakas ay makakalusot ako mula sa isang level 5 master general hanggang sa isang master marquis. Ano? Antas 5 master general? Napanganga ang karamihan. Ang matandang lalaking ito ay isang antas 5 master general? Gaano siya katapang? Si Megan ay isang senior sister sa sektang Emi. Natigil siya bilang isang level 5 master sa tulong ng godly pill ni Daryl na napagtagumpayan niya sa level 1 master general. Mayroong maraming mga nagtatanim, ngunit ang karamihan sa kanila ay nasa antas ng master. Ang kasanayan sa paglilinang ay masyadong mahirap. Kahit na ang pinakamahusay sa kanila ay natigil sa isang antas ng 5 guro sa natitirang buhay nila. Gayunpaman, ang matandang lalaki ay isang level 5 Master General. Ito ay kamangha-manghang. Binabati kita, Lolo. Isang batang babae ang nagpasaya. Napakagandang batang babae. Halos 18 o 19, siya ay pambihirang maganda sa isang mahabang damit. Ang matandang lalaking ito ay lubos na maswerte na magkaroon ng isang apo na tulad niya. Tumango ang matanda bilang sagot sa kaisinubo ang makadiyos na tableta sa kanyang bibig. Ano? Halos hindi siya makahintay. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa matandang lalaki ngayon na may mga mata na puno ng inggit. Sa tableta, ang matandang lalaki ay maaaring masira upang maging isang master marquis. Ang antas na ito ay ibang mundo. Ito ay napakabihirang upang saksihan. Sumimangot si Daryl. Nag-aalala siyang baka may mangyari. Malakas na biro ni Tristan. Daryl, hindi mo ba sinabi na ang pill ay hindi epektibo at mapanganib? Tila na ang matanda ay mabuti. Ang isang taong naiinggit na tulad mo ay may sasabihin kahit na dahil hindi mo pag-aari ito. Ang ilang mga tao chuckled. Thud! Bigla na lang namula ang mukha ng matanda nang mahulog ito sa lupa.
Lolo! Napasigaw ang dalagita sa gulat. Ang dami ng tao ay bumaba sa gulo. Paano ito? Nangyari? Dapat ay lumusot siya, bakit siya pumasa? Sa halip, lahat ay flabbergasted. May nagturo kay Daryl at sinabing, nabanggit niya, na ang pill ay hindi epektibo. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin kay Daryl. Sa katunayan, sinabi niya iyon. Nataranta si Tristan. Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang mga mata. Maaari bang sabihin ni Daryl ang hinaharap? Impossible. Isa lamang siyang mabuting buhay na manugang. Ano ang imo? Ito ay dapat na isang pagkakataon. Nanginginig din si Yvonne. Namangha siya kay Daryl. Ilan ang sikreto sa lalaking ito? Isang tao, mabilis, mangyaring tulungan. Ang batang babae na imiling ng kanyang lolo ay sumigaw. Pinalibutan sila ng lahat ngunit walang naglakas loob na tumulong. Kinakabahan na lumapit si Julian, tinanong niya. Miss, may karamdaman ba ang iyong lolo? Ano ang sinabi mo? Malamig na tinitigan siya ng dalaga. Nakakatakot ang aura niya. Ang aking lolo ay hindi kailanman nagkasakit. Dapat itong ang tableta, huwag mo mangahas na. Subukang tumakas mula dito, banta niya. Ang lahat ay namangha, paanong ang isang batang babae ay mayroong isang napakalakas na aura. Isang batang lalaki na nakasuit ang lumapit sa kaguluhan. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Ang taong nagtanong ay si Zack Roger, ang panganay na anak ng pamilyang Roger. Pinamahalaan niya ang buong auction. Pagkakita kay Zack, kumala si Julian ng maluwag. At sinabi, Zack, pumanaw ang matandang ito. Jit. Nang dalaga na dahil sa makadiyos na tableta na aming na-off. Nakasimangot si Zack at malamig na tumawa sa dalaga. Sinabi niya, Miss, naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo ngayon, ngunit ang mga item na sinusubasta namin ay totoo. Ang auction ni Roger ay gaganapin sa nakaraang ilang taon at walang mga issue noon. Kung ang taong ito ay namatay, dapat na ito ay dahil sa kanyang kalusugan. Si Zackwas ang panganay na anak ng pamilyang Roger, wala siyang takot. Tigilan mo na ang pagsasalita at tulungan mo akong iligtas ang aking lolo. Kung may mangyari man sa kanya, tatapusin ko ang Rogers. Ay, pagbabanta ng dalaga. Bagaman hindi malakas, maririnig siya ng buong karamihan ng tao. Kinilig sila. Gaano katindi ang mukhang cute na batang babae. Tumawa si Zack at sinabing, Miss, walang pakinabang sa pagbabanta sa akin. Bilang tagapamahala ng auction, nararamdaman ko para sa iyong apuhan, ngunit wala kaming magagawa kundi ang tumawag para sa isang ambulansya. Nais mo akong bantain, ikaw masyadong bata para sa ano? Biglang walang imik ni Zack. Nakita niya ang isang gintong token sa kamay ng dalaga. Naka-floor siya. Nanginginig siya sa takot at humingi ng tawad, pasensya na. Maliwanag na. Bulag ako. Ito ay isang 80 pagbabago sa pag-ugali. Ang batang babae ay malamig na nagsalita, ang aking lolo ay isang level 5 Master General. Mayroon siyang isang malakas na katawan. Kung may mangyari sa kanya ngayon, sisiguraduhin kong nawala ang iyong pamilya mula sa balat ng lupa. Naiintindihan, lubos na naintindihan. Tumango si Zack. Pagkatapos ay sumigaw siya, Doktor. Mabilis, ay save ang taong ito. Ano? Bakit binago niya ng mabilis ang ugali? Ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa token ng dalaga. Ito ay ginawang ng purong ginto na may malabuhay na mga tao at hayop kulit dito. Sino ang batang babaeng ito na gumawa ng isa sa mga Og Roger Scouto? Sumimangot si Daryl.
Hindi niya inaasahan na sa ganoong subasta, maraming makapangyarihang tao sa kanila. Patingin ako. Isang maliit na silweta na may mataas na takong ang lumapit kay Zack. Ito ay si Shelley Sullivan, ang Chief of Staff ng ospital. Siya ay kilala bilang himalang manggagamot ng Haidunghai City. Tumawag si Zack ng ilang kawani sa medisina upang itigil sa auction kung sakaling may mga emerhensyang medikal. Dahil malaya siya ngayon, nagpa siyang sumama. Nakapwesto siya sa backstage. Hindi siya nagbayad ng anumang pansin sa auction, nagpe-play sa kanyang telepono. Ito ay kapag narinig niya ang isang tao na sumisigaw para sa isang doktor na siya ay lumapit kasama ng ilang iba pang mga nurse. Nang makita si Shelley, ngumiti si Daryl. Salamat sa Diyos para sa iyo, Chief Shelley. Mangyaring tingnan ang matandang ito. Labis na nabalisa si Zack. Dito kay Shelley, medyo gumaan ang pakiramdam ni Zack. Kung hindi man, kung may nangyari man sa matanda, ang pamilya Roger ay hindi makayanan ang responsibilidad. Ginamit ni Shelley ang kanyang stethoscope sa matanda. Pagkaraan ng 1 minuto o higit pa, siya ay nakasimangot at sinabi kung titingnan ang kanyang sitwasyon, dapat ito ay dahil sa pagkonsumo ng isang hindi magandang gamot. Nagresulta iyon sa isang pagbara sa utak na naging sanhi ng pagtigil ng paggana ng kanyang katawan. Walang sinabi ang dalaga habang tinitigan niya si Zack, halatang dahil ito sa godly pill. Ang karamihan ng tao ay nagbulong-bulungan sa talakayan, kaya't ito ang Diyosong tableta. Pagkatapos ng lahat, halos naluluha si Zack. Nakiusap siya, Chief Shelley, nakikiusap ako sa iyo na isave ang matandang ito, mangyaring kung may mangyari man sa matanda, ang kanyang pamilya ay ginawa para sa umiling si Shelley. Sinabi niya, ang sitwasyon na ito ay medyo komplikado. Walang sapat na mga supply ng medikal dito at nakatali ang aking mga kamay. Ang pinakamahusay na paraan ay send upang may padala siya sa ospital kung saan maaari ko siyang paandarin, ngunit nangangamba ako na huli na ang lahat. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ang rate ng tagumpay sa operasyon ay halos 0% o higit na mabuti.